Ano yung naging dahilan kung bakit naniniwala ka sa manifestation? Kasi parang titingnan kita, parang okay, bata pa siya, parang hindi pa siya maniniwala sa kung ano sasabihin namin sa kanya, ganyan. Nung nag-meditation tayo, sobrang, yung visual ko, sobrang zero. As in, wala talagang nakita. Black pa lang siya. Saan mo ba nakuha yung manifestations na yan? Sumasabay lang ako dati. Ano yung sabi, sasabihin ko din. Ito isa sa mga natutunan ko. Minsan kailangan mo lokohin talaga yung sarili mo na naniniwala ka. Good evening! Pagod ka na ba kakatrabaho? Oo, namimiss mo na yung pamilya mo. To make you feel better, tara! Samahan niyo kami sa BTY Podcast Manifestations. Uy, kamusta naman yung New Year mo? Parang namiss mo talaga ako. Yan. Yung New Year ko this year, medyo iba siya. Kasi doon kami sa tita ko na New Year. Hindi ko kasama yung family ko. Kamusta naman New Year mo? Dumoble yung saya kaysa sa New Year namin last year. Hulaan ko. Bakit? Dahil kay J-Best. Ang ninang. Ayun. So, sobrang saya kasi talaga kapag, alam mo yung lumalaki yung pamilya mo. Sa isang taon lang, lumaki agad yung pamilya ko. So, ang dami namin sa isang bahay. Nag-New Year. Pero okay naman yung changes so far. Yeah, sobrang okay. Parang nadagdagan yung inspirasyon mo. Yeah, totoo yan. Pero seryosong bagay. Uso talaga kapag New Year is yung nagkakaroon ng New Year's Oo, resolution. totoo yan. Ayan, nagaganon ka. Oo naman. Yung mga year's resolution ko before, di nga natupad. Yung example niyan, yung hindi na ako magpupuyat. Siyempre, ko noon, pumapasok ako sa school, di ba? Parang yung mga activities mo yung magpapapuyat sa'yo. Kidding aside, last year, natutunan ko mag-manifest and actually, hindi siya literal, pero may vision board kasi ako ngayon. Tapos, yun, natutunan ko siya last year and open ako for 2024 na maka-apply ko siya. Ikaw Ay. naman. So, syempre, last year ko lang din natutunan yung pagkakaroon ng manifestation list. Uy, totoo, ikaw din? Oo. Pero gumawa ako ng manifestation list last year. Hindi siya naging effective sa akin. So, ibig sabihin, may kulang ako ginawa. Like, hindi ako nag-prayer, hindi ko pinag-pray. Oo, totoo yan. Kapag gumagawa ka ng manifestation list, ano yung particular thing na ginagawa mo para sa tingin mo mag-work siya? Actually, alam mo yun kasi, before ka gumawa ng manifestation, kailangan meron kang direction. Yes. And yung direction mo, makukuha mo yun with God. Yes. Kailangan talaga with prayers Yeah. talaga manifestation. Hindi ka makaka-grow mentally, physically, emotionally, or kahit ano pang pwede mong maramdaman kapag wala kang spiritual guidance. And that's what I am thankful last year and yun, baon ko siya hanggang ngayon. Yes. At least may mga lessons pa tayong binabaon until this year. And maganda siyang simulan para ma-grow mo yung sarili mo sa manifestation, sa vision board na gusto mo. Yes. Ikaw ba sis? Paano mo ba ginagawa yung manifestation mo? So, yun nga yung isa sa mga naging lesson ko last year. Na una dyan, bukod sa prayer, kailangan maging specific ka sa Yeah, totoo manifestation yan. list. So, parang kailangan na i-imagine mo na yung minamanifest mo. Oo. Like, halimbawa, gusto mo magkaroon ng sasakyan, kailangan ini-imagine mo na dinadrive mo na siya. Kailangan ini-imagine. Kung gusto mo magkaroon ng bahay, kailangan kung ano yung gusto mong design ng kwarto mo, kailangan i-imagine mo siya. Mostly kasi sinasabi ng iba na to see is to believe. Yung kailangan mo na nila makita bago sila maniwala. Oo. Pero kasi ngayon, kailangan baguhin natin yun. To believe is to see. Kailangan maniwala ka muna bago mo siya makita. Gaano ba talaga ka-importante yung pagkakaroon ng manifestation list? Isa sa manifestations ko this year is yung health talaga. Last year, sobrang nag-struggle ako. Kung hindi ako yung may sakit, yung mama ko. Kung hindi ako yung may sakit, yung tatay ko, yung kuya ko. Sobrang, alam mo yung halo-halo yung pressure, yung bigat. And lalo kapag ikaw pa yung inaasahan. Yeah. Totoo yun. Tsaka, sobrang importante, especially sa akin ngayon, may anak ako. Pag nagkakasakit yung anak ko, kailangan ko umabsent sa trabaho kasi, syempre, Kailangan mo siya alagaan. kailangan ko talaga siyang alagaan. Imbis na igagastos mo sa ospital, dapat ipon mo na yun, diba? Tapos bigay mo na sa anak mo. Yeah, diba? So, sobrang hassle talaga and nadadagdagan talaga yung isipin mo kapag ka Totoo. may nagkakasakit sa pamilya. Ano yung naging dahilan kung bakit naniniwala ka sa manifestation? Kasi parang titingnan kita, parang okay, bata pa siya, parang hindi pa siya maniniwala sa kung ano sasabihin namin sa kanya, ganyan. Bakit ka naniwala na totoo yung manifestation? Yung sa part ko, actually hindi talaga. Kasi unang-una, nung nag-meditation tayo, sobrang yung visual ko, sobrang zero. As in, wala talagang nakita. Black pa lang siya. Naiinggit nga ako kasi yung iba, alam mo yun, meron na sila. May body pa nga sila Ako wala! So parang,
I started maghanap ng mga reference ko. Yeah. Yes, importante yun Yeah. before ka mag-manifest. Dinesisyonan ko siyang gusto kong i-manifest to, gusto kong i-vision to. Kaya ko siya na-start. Nag-start siya sa akin, which is sobrang proud ako sa sarili ko kasi nag-start siya sa akin and ayun, nag-work siya. Until now, sobrang proud ko sa sarili ko. Ikaw, saan mo ba nakuha yung manifestations na yan? Yung manifestation, sumasabay lang ako dati. So, ano yung sabi, I am, sasabihin ko din, susunod din ako. Yeah. So, sumasabay lang. Nung una kasi talaga, hindi ko maniniwala eh. Ito yung sa mga natutunan ko. Minsan kailangan mo lokohin talaga yung sarili mo na naniniwala ka. Parang hindi mo pa siya nakikita, naniniwala ka na agad. Dahil nga, tineke mo umpisa yung sarili mo. Para sa emosyon din yun ha, minsan. Kailangan pikain sa yung emosyon mo para maging masaya ka, di ba? Maganda kasi yung nakikita na ng ibang tao sa'yo na, uy, hindi naman ganito dati itong taong to. Tapos, ano nangyari? Tapos, syempre, magtatanong sila kung ano nangyari o kaya, minsan, titingnan ka pa nila kung ano yung mga ginagawa mo. Nabibigla sila. Yeah, nabibigla sila sa pagbabago mo. So, ganun yung nangyari sa pamilya ko actually. Na parang, pagsasabihin nila na, wala nang pera, sabihin ko, hindi, may pera tayo. Mayaman tayo! Ganon. So, diba, at least, doon pa lang sa kanila na, anong nangyari? Ba't parang sobrang positive na tao to? Ganun meron? kapag ka nagmamanifest ka, Totoo sobrang yan. positive ng thinking mo. Positive yung lahat ng nakita mo sa bagay. Yung sa akin, share ko din yung sa family ko kasi umuwi ako. Ay, sabi ko, ay ma'am, magiging mayaman na ako. Yeah. Sabi nila sa akin, ano daw nakain ko? Like, ano daw yung mga pumapasok-pasok daw sa utak ko. Before, talagang parang natitrigger ako na, bakit nagiging negative kayo dun sa way of thinking ko? Pero ngayon, natutunan ko talagang mag-focus sa form ko. This year, mag-focus sa form ko. Hindi ko naiisipin kung negative sila. Basta dun lang ako sa right way Yeah. for me. Tsaka, para din sa kanila yun, yung Oo. naging improvement mo, diba? Pag naging successful ka, para sa kanila yun, madadamay mo sila. Parang si Jabez, di ba? Yeah. Pag naging successful ka, is mapoprovide mo and yun. Tsaka, syempre, hindi natin maiiwasan kasi na may mga ganun tao na talaga na kailangan mo na nila makita bago sila maniwala. So, ikaw yung magpapakita sa kanila para maniwala din sila. Kailangan mo muna gawin Yeah. before nila Paniwala. masundan. Yeah. Uy, tsaka hindi din naman gawa-gawa ng tao yung manifestation. Kahit Oo, nasa Bible din yon. So, alam mo ba yon? Yung Matthew 7 verse 7. yung ask and you shall receive. Yes, di ba? Kaya nga kailangan pinagpe-pray mo talaga yung manifestation. Hinihingi mo na talaga sa kanya kung ano yung na-manifest. And siya ka mo siya ma-receive. Yun din, medyo connected siya dun sa favorite kong verse, yung John 14 verse 14. Sabi dun is, if you shall ask anything in my name, I will do it. So, kung gusto mo ng guidance sa health, kung gusto mo ng guidance financially, emotionally, mentally, lahat ng yon, seek for the Lord. He can provide everything, lahat ng kailangan mo. Tsaka alam niya kasi na baka nakakasama pala sa'yo yung hinihiling mo. So, iibahin niya yung Yung direction. yung plano mo para sa sarili mo. Siya na bahala. Kailangan talaga ng guidance niya. Sa lahat ng mga gagawin mo, sa lahat ng plano mo, kailangan talaga. Yung mga bagay kasi na sinasabi natin, ito yung gusto ko eh. Pero hindi siya ibibigay ni Lord sa'yo kasi may mas better pa na para sa'yo. Tsaka nakikita niya na may mangyayaring hindi maganda kapag natupad yung gusto mo. So, iibahin niya yung way mo. Halimbawa, pwedeng tumaas yung ego mo, ganyan. Yeah. So, iibahin niya yung nandun sa hinihiling mo sa kanya. So, importante talaga na kapag magmamanifest ka, kailangan mo mag-pray. Isa nga sa mga pinagpipray ko nung time na nakagawa na ako ng manifestation. So, sabi ko, sana will mo din to, Lord, para sa akin. Ito din sana yung gusto mo sa akin. Pero kung hindi ito yung gusto mo sa akin, bigyan mo ka ng sign kung ano yung dapat para sa akin. Kita-kits sa next video! I hope we make you feel better! Grateful ako dahil sa manifestation, natutuwa ako sa mga personal experiences at nalaman ang main purpose sa buhay. We're grateful for those who help us grow and believe in doing things beyond the ordinary. Isa sa mga lesson ko is to trust yourself and trust the Lord for your dreams to come true. Ikaw, naniniwala ka ba sa manifestation?